Tagumpay raw ang rotation and reprovisioning o RORO mission ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Bahagi ng RORO mission nitong December 3 hanggang December 14 ang pamamahagi ng Noche Buena packages sa mga sundalong nakadestino roon. Ayon sa AFP, mataas ang moral ng mga sundalo kahit magpapasko silang malayo sa kanilang mga pamilya. Bagaman may namata ang Chinese Navy warship sa Ayungin Shoal, hindi naman ito nakialam sa RORO mission. Sabi ng China Coast Guard, alam at may pahintulot nila ang naturang misyon. Giit naman ng AFP, sovereign nation ng Pilipinas kaya hindi nila kailangang magpaalam sa anumang bansa para sa mga aktibidad nila sa West Philippine Sea. Mahigit 100,000 piso ang nalimas mula sa mga makinang ginagamit sa e-money transfer sa Quezon City. Ang paliwanag ng tatlong naarestong suspect sa balitang hatid ni Nico Wahe. Madaling araw noong December 12, nakunan ng CCTV ang pag-alis ng mga lalaking ito na galing sa isang self-service electronic money transfer na nasa labas ng convenience store sa Barangay North Fairview, Quezon City. Sakay ng dalawang motorsiklo, bumiyahe ang tatlo. Pero yung pala, pinuwersa nilang buksan ang makina para malimas ang pera. Inireport ito sa mga pulis kaya binantayan ang iba pang machine sa lugar na pwedeng targetin ng grupo. Possible na merong ulit na mangyari. Since the scenario, the situation is very accommodating sa pagnakaw kasi wala nga nagbabantay. CCTV lang din. Hindi nagkamali ang mga pulis. December 14 nang mamataan ulit ang mga suspect na nasa isa pang branch sa Dollar Street sa parehong barangay. Pinasok muli ang kinalalagyan ng machine, pinatay ang ilaw, saka ginawa ang pagnanakaw. Ayon sa QCPD Police Station 5, nasa 120,000 pesos ang nalimas ng grupo sa dalawang branch. Sa pagbabacktrack ng mga pulis, natunto ng tinitirhan nila. Yung nahuli naming tatlo, tiga dito sa Quezon City, and the other one is Caloocan, somewhere in Caloocan. So nakipag-coordinate kami sa Chief of Police ng Caloocan na magkakaroon kami ng hot pursuit pa doon sa follow-up. Naaresto ang tatlong suspect. Ang isa pa nilang kasabwat na minor de edad ng taga-Caloocan, hawak na raw ng DSWD. Opo, kami po yun. Wala lang ang kahirapan ng buhay. Pangalala, pampasko lang sana. Oo. Wala lang po ng kahirapan, sir. Maharap sa reklamong robbery ang tatlo. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang linggo bago ang Pasko, dumarami na ang bumibili at nagpapareserve ng lechong baboy. Gaya nilang sa tindahan ito sa Dagupan, Pangasinan. Araw-araw na raw silang may order at posibleng madagdagan pa sa mga susunod na araw. Mababa kasi ang presyo ng lechon ngayong taon kumpara sa mga nakalipas na taon, sabi ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Kung dati umaabot ng 9,000 hanggang 20,000 pesos ang isang lechon depende sa timbang, nasa 7,500 hanggang 15,000 pesos lang ito ngayon. Kung hindi naman pasok sa budget ang buong lechon para sa Noche Buena, makakabili pa rin niya ng hanggang 700 hanggang 800 pesos per kilo. Sa ngayon, walang nakikitang problema ang SINAG sa supply ng baboy ngayong holiday season. Bukod kasi sa inaangkat ng mga baboy mula sa Bicol, marami ring supply sa mga piggery sa Pangasinan. Nagpasa ng reply affidavit si Rita Daniela para sa kontrasalaysay ni Archie Alemania sa reklamong acts of lasciviousness. Tinanumpaan kahapon ni Daniela ang mga sagot niya sa Hall of Justice ng Bacoor, Cavite. Ipinunto ng kampo ng aktres ang ilang bahagi ng counter-affidavit ni Alemania na anyay tila pag-amin sa kanyang ginawa. Higit daw kasi sa denial, tila naging affirmation pa ng kanilang reklamo ang inihaing counter-affidavit ni Alemania noong nakaraang linggo. Hindi dumalo kahapon ang aktor at abogado niya at tanging representative lang ang kumuha ng kopya ng reply affidavit. Si Daniela unti-unti na raw nakakabangon sa mga nangyari. Pero hanggat maaari ay ayaw niyang makaharap sa pagdinig si Archie. Because what happened was very traumatic for me, and honestly po, I really don't know how will I feel if I see him again. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may bagyong Kerubin. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Miss Connie, at sa ating mga taga-subaybay. Ano na po ang update sa lokasyon ng bagyong Kerubin at gaano na po ito kalakas?
Ring namataan yung sentro ni Bagyong Kerubin kaninang alas 10 ng umaga sa layong 195 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Isa pa rin itong tropical depression na may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Kasalukuyan itong gumagalaw north-northeastward sa bilis sa 10 kilometers per hour. At as of 11 a.m. today, may signal number 1 tayo nakataas dito sa lalawigan ng Surigao del Sur, Miss Connie. I see. At gaano ho katindi ang ulan at hanging dala nitong Bagyong Kerubin? So ito pong mga areas under wind signal number 1, itong lalawigan ng Surigao del Sur, posible tayong makaranas dyan ng mga pagbukso ng hangin na dala ni Kerubin. In terms naman of heavy rainfall, yung mga malalakas sa pag-ulan, pinaka-maapektuhan ng bagyo ang mga rehiyon ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kaya yung mga areas dito, itong mga lalawigan dito, maghanda tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil naasahan natin na sa mga susunod na araw, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan nating mararanasan. At inaasahan pa ho ba nating lalakas pa at magiging tropical storm itong Bagyong Kerubin? Base po sa ating latest forecast track and intensity outlook, inasahan natin yung patuloy na paghina nitong si Kerubin. So, di naman natin ito nakikitaan ng senyales ng paglakas pa. Actually, inasahan natin na within the next 24 hours, hihina na lamang ito bilang isang low pressure area. Pero gayon pa man, kailan po natin bigyang diin na kahit low pressure area na lamang ito, posible para ito magdulot ng mga malalakas na pag-ulan, especially sa eastern section ng Visayas and Mindanao. At base po sa inyong forecast, anong panahon ang aasahan po natin sa araw ng Pasko naman? Well, may kalayuan pa po no yung araw ng Pasko, so more than, around a week pa po ito. Pero base po sa ating pagtaya, inaasahan natin itong mga kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Dulot yan ng shoreline na salubungan ng mainit at malamig na hangin. Wala po tayong nakikitang bagyo sa paligid-ligid o LPA pa, bukod dito kay Kerubin? As of now, bukod po dito sa Bagyong Kerubin, wala naman po tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon sa vicinity ng ating Philippine Area of Responsibility. Maraming pong salamat sa inyong oras ibinigay sa amin dito sa Balitang Hali, sir. Thank you. Update tayo sa pagdala kay Mary Jane Veloso sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. May ulat on the spot si John Consulta. John? Rafi, bilang bahagi nga ng protocol ng Bureau of Corrections ay kinailangang sumailalim sa mugshot at booking procedures itong si Mary Jane Veloso ngayong siya ay nasa kustodiya na ng Pilipinas. Dalawang Bureau personnel ang nakita nating umalalay kay Veloso sa pagkuha ng kanyang fingerprints at nang matapos, umarap siya sa mga member ng media at inangat ang kanyang mga braso para ipakita ang ink sa kanyang mga kamay. Bago ito ay nagkaroon ng pagkakataon si Mary Jane na kumain ng adobo at iba pang ulam habang nasa holding room ng Bucor. Nakatulong ito, Rafi, para maibsan ang matinding hilo na kanya daw naranasan mula pa lang ito'y nasa Indonesia. Ayon kay DOJ Yusek Vasquez, mahigit 8 oras ang pinagsamang land at air travel ni Mary Jane, kaya nauwi ito sa matinding pagod at pagkahilo. Kasama na rin daw dito, Rafi, ang kanyang matinding excitement na makita na rin sa wakas ang kanyang mga mahal sa buhay. Ipinasilip din sa media ang bungad na magiging kwarto ni Mary Jane. Ito raw ang dating naging kulungan ni Cassandra Ong na may isang kama at sariling banyo. At yung manalites mula rito sa Mandaluyong, balik sa iyo, Rafi. John, sabi ni Yusek Vasquez sa atin kanina, hanggang alas 12 lang ng tanghali papayagan yung pamilya Veloso na makasama si Mary Jane. Nakikita mo na ba kung naghahanda na silang umalis? Sa ating vantage point, no, Rafi, no, medyo may kalayuan yung lugar kung saan naroon ngayon itong sila Mary Jane at kanyang mga kaanak. Pero inaasahan nga natin, Rafi, na susunod nito itong oras na kanyang binigay at para mahaba-haba na rin actually yung pagkakataon magkasama sila. At sinasabi nga na gusto nilang masimulan agad kasi, Rafi, yung quarantine period dahil bibilang ng 5 araw para magkaroon ng pagkakataon na madalaw itong si Mary Jane at sakto ay maaaring pumatak ito sa bispiras ng Pasko. Rafi. Maraming salamat, John Consulta. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang 6 na iba pang kaso laban kina dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Marcos at iba pa kaugnay sa Coco Levy Fund. Tungkol yan sa paggasta umano ng dating Pangulo at dating First Lady, kasama ang namayapang business tycoon na si Dandinko Wangco sa perang nakalap sa pamamagitan ng Coconut Investment Act.
na para sana sa pag-develop ng coconut industry sa bansa. Ginamit umano ng dating Pangulo at dating First Lady ang pera para bumuo at mag-operate ng mga kumpanya. Batay sa desisyon ng Anti-Graft Court, binasura ang mga kaso dahil sa inordinate delay o matagal na pagkakaantala. Hindi raw nakapagbigay ng sapat na ebidensya ang mga prosecutors sa loob ng mahigit 20 taon. Kasunod din daw ito ng pagkakabasura sa Korte Suprema noong 2021 ng mga parehong kaso laban kay Ko Wangco. Nitong December 6, ibinasura din ng Sandigan Bayan ang 2 iba pang kaso laban sa mag-asawang Marcos Sr., Ko Wangco, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at iba pa, kaugnay rin ng Coco Levy Fund. Ito ang GMA Regional TV News. Nagkarambola ang 2 sasakyan at isang motorsiklo sa National Highway na sakop ng Barangay Dayap sa Kalawan, Laguna. Batay sa investigasyon, nagpagewang-gewang ang isang pampasaherong jeep dahil umano sa madulas na daan kasunod ng pag-ulan. Bumaligtad ito hanggang sa tumama sa mga kasalubong na MPV at motorsiklo. Sa lakas ng impact, nawasak ang harapang bahagi ng jeep at MPV. 13 sugatan na agad isinugod sa ospital. Patuloy pa ang investigasyon para malaman kung sino ang dapat managot sa insidente. Patay ang 2 estudyante matapos malunod sa Aganan River sa Pavia, Iloilo. Ayon sa isang opisyal ng eskwelahan, lumabas para mag-lunch break ang grade 7 students pero hindi na nakabalik. Sa investigasyon ng pulisya, naligo sa ilog ang mga binatilyo kasama ang 2 iba pa. Hindi na raw nakaahon ang 13 anyos na sina Francis at alias Nonoy. Enjoy rin ba kayo sa panonood ng reaction video sa mga nakapasa sa licensure at bar exams? Abay, kahit hindi ka mag-anak, mapapaluha ka talaga minsan. Heto ang viral video ng isang pamilya from Salay, Misamis Oriental. Yon ang talon, sigaw na hinaluan pa ng tears of joy ng pamilya Flores. Ang kanila palang kuya, Al Edward, pasado sa bar. Pati si tita na nagsasampay sa labas, walang mapagsidla ng saya. Si Al Edward ramdam din ang celebration ng kanyang family kahit sa video call lang. Ang video, 1.7 million na ang views. Congrats, Al Edward, pati na rin sa iyong pamilya na trending! At sa lahat ng mga nakapasa. Yes, lahat ng mga bagong abogado.